Afternoon, sa narinig ng tinig na ito, no? Maulan-ulan ng hapon na ito, but maulan man o mainit, we want to share the good news. We want to share the gospel, which is the Word of God. So, sa umagang ito, gusto ko pong umpisahan sa panalangin, no? Sa aming pag-start ng evangelism, sa aming pag-start ng pag-share ng word ni Lord. So, mag-start kita for the acknowledgement for the presence of the Lord in this place. So, mag-pray kita. Praise God, hallelujah. Oh, hallelujah. Dalayawan ka o Diyos sa sining kapunanon. Salamat sa maayong nga panahon. Maskin maulanon, Ginoo. In-appreciate din namon that this is a blessing. Give it, Lord, sa mga magumuma. And thank you so much, oh God, sa sining lugar, isa ka opportunity nga makabahagi kami sa imong mga pulong sa mga tao, Ginoo, nga nakahibalo kami nga imong pulong kamo ang may gahom sa pagluwas sa tagsa ka mga makabati ka magtuo sini bagi si mubugto nga anak mo si Jesus Christ. Gani nakahibalo kami nga ikaw man ang Dios nga nagatandog sa tagsa-tagsa katagipusoon sa mga nagapalamati sa sining anak na madamo, Ginoo, sa mga nagapinanglan sa imo nga mga pulong kag ini Ginoo magahatag kadalagan sa tagsa-tagsa nga makabaton sini makabati sini kag magatuo sini o God. Naniripo ang tagsa katagipusoon kag kun anuman ang plano sa kaaway sa sini nga lugar amo na ginakansila, amon ginawasak anuman nga buhat sa diablo sa sini nga place in the name of Jesus. And right now, Father in heaven, touch every heart of every souls, every people, O God, in this place. Tagsa Ginoo ka mga tricycle driver, tagsa Ginoo ka mga business, O God, mga bukas Ginoo nga mga business, ikaw gid maganandog sila nagipusoon. Ini salamat, O God, ini tanan Ginoo ginatugyan namon sa imo nga may pagpaubos kag pagpasalamat sa pangalan ni Jesus kita ka Nazaret. Amen, amen. Hallelujah. Praise God. So, bago kami mag-share sa inyo sa pulong ng Diyos, gusto kami naman no, magkanta para sa among buhi nga Diyos. Gusto naman anay no, mag-share kang isa ka awitin para sa Diyos. And this song is all about the goodness of the Lord. So, pamati kita sa kanta para kay Jesus. Hallelujah. So, oras na let's matuod-ud na wala parehas sa ating Ginoo. Kaya sa oras na let's worship our God. Kung sino nakamaan pang song ngaya, pwede ka ang sila. Pag-awit sa mundo, di kayang inarawan ng pinagtinaan mo. Huling ang lahat ng tulad, kung naging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan
dakilaan mo, kulang ang lahat sa bulan. Kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang Jesus loves you po. Hallelujah. Praise God. So, glory to God, no, sa isang awitin na wala kang katulad. So, totoo nga po, no, na walang katulad ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Kaya nga po, no, na binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang kung sino man po ang sumampalataya, kung sino man po ang naniniwala kay Jesus, ay magtatamo po at makakatanggap ng regalo. So, ano po bang regalo ito? Ito po ay buhay na walang hanggan. Ang pinagkaloob po sa atin ng Panginoon ay buhay, eternal life, which is pinagkaloob niya, binigay niya ang kaisa-isa niyang anak upang ikaw at ako ay maligtas. Sapagkat, di ba, sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have eternal life. So siguro no, maaaring itong versikulo na ito, alam nyo na ito, narinig nyo na ito. So many Christians, so many people na narinig nyo na ang verse na John 3:16, pero wala kayong idea kung paano magkamit, kung paano makamta ng buhay na walang hanggan. So sinabi niya na whosoever believe in Him. So sino yung Him? So sino mang sumasampalataya sa kanyang anak, sumasampalataya ka, naniniwala ka na si Jesus lang ang tanging tagapamagitan. Jesus is the only way. Sabi sa Bible, sabi sa John, sabi niya na Jesus is the only way, the truth, and the life. So walang anuman na dapat nating gawin, walang dapat anuman na ating paghirapan, kundi only that we can receive, that we can accept Jesus Christ as Lord and Savior. So magtatamo ka ng buhay na walang hanggan. So good afternoon again, once again, good afternoon, San Jose de Buenavista, Antique. So here we are, no, glory to God, no, na ginamit kami ng ating
Panginoon upang ibahagi sa inyo ang kanyang mga mensahe, upang ibahagi sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. So hindi po kami manghihingi ng anumang pera sa inyo, hindi po kami mag-aabot ng anumang sobre sa inyo, kundi ang inihiling po namin ay ang inyong mga tenga, ang inyong mga puso sa pakikinig po ng salita ng Panginoon. Because naniniwala po kami na grabe na po ang panahon na ito. Grabe na po ang patayan, grabe na yung ginagawa ng kadiliman, no? Batik natin ang lahat ng nangyayari sa buong sanglibutan. Nakaranas tayo ng virus, nakaranas tayo ng iba't ibang mga grabing paghihirap. At alam natin yung mga nangyayari ngayon sa news, mga aksidente, mga volcanic eruptions, o anumang mga suddenly disasters. Hindi lingid sa atin ang mga nangyayari worldwide. So that's why we are here, no? To spread the good news na meron pang pag-asa, kaibigan, kapatid, meron ka pang pag-asa kay Jesus. So, hindi na bukas, kung narinig ko itong salitang ito, hindi na bukas, kundi ngayon ang araw ng kaligtasan mo. And I will share to you that this is all free. Libre lang ito. Binabahagi namin sa inyo na libre. Libre ang salita ng Panginoon. Hindi po kami mag-aabot, sa uulitin ko po, hindi po kami mag-aabot ng sobre sa inyo. Wala po kami hinihinging pera, kundi hinihiling po namin sa inyo na makinig po kayo kahit sa konting saglit lang po, ay makinig po kayo ng salita ng Panginoon. And this is the good news. This is all about good news. This is all about Jesus. Hindi po kami wala po kaming ini-introduction po. Hindi po ang pangalan namin ang His wisdom. So ulitin ko po, God has a perfect plan for each and every one of us. But we have to choose. We have to be wise. And we need to choose His wisdom. So, you need to choose God's wisdom. So the Bible says that Jeremiah 29:11, no? Yung iba, ginagamit nila ito as a motivation, no? Ginagamit nila ito as their caption sa kanilang profile. For I know the Lord's plans for me, His plans to prosper me, His plans to give me hope and a future. But ano ba talaga? Alam mo ba talaga yung plano ng Diyos sa buhay mo, kaibigan? So the Word of God is, the Word of the Lord says that He has a perfect plan. He has a perfect plan for each and every one of us. So we need to be wise. We need to be wise. We need to choose the wisdom of God. Hindi mo kailangan piliin yung way mo. Hindi mo kailangan piliin yung kaalaman mo. You need to choose God's wisdom. Okay? Hallelujah. So, God's wisdom sa lahat ng mga desisyon mo, sa lahat ng mga kilos mo, sa lahat ng direksyon na napaka-importanting malaman natin na may wisdom, may dalawang wisdom. So, yung dalawang wisdom na ito is wisdom ng tao, wisdom na galing sa'yo, and wisdom na galing sa Panginoon. So, the wisdom na galing sa'yo, hindi yan perfect. Diba? Sometimes we do our best, but our best doesn't good enough. Diba? Ginagawa natin lahat ng paraan para magustuhan tayo ng lipunan, para magustuhan tayo ng babaeng ang liligawan mo, o magustuhan ka ng lalaking nang liligaw sa'yo. It is not for your best na lahat ginawa mo, but other people cannot appreciate you. Yung tinatawag na yung decision mo, yung best na ginawa mo, doesn't good enough for the society, for the people. So, piliin mo sa hapon na ito is God's wisdom for you, because He has a good and perfect plan. Pag sinabing perfect, walang kulang. Walang kulang. Pag sinabing God's perfect plan for you, walang kulang yan, kaibigan. Walang kulang yan, kuya. So, sa ating mga desisyon, sa ating mga plans, sa ating mga gustong gawin, may kakulangan yan. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa ating future. We do not predict kung ilang taon lang tayo mabubuhay sa mundong ito, kung anong magiging future natin, no, in the past 5 years, in the past 10 years, hindi natin alam, mga kaibigan. So we need to rely God's wisdom. So kailangan mo ng God's wisdom para sa lahat ng desisyon mo, sa lahat ng kilos mo, na magkaroon sa lahat ng direksyon, no? Napaka-importanting malaman mo yung wisdom ng Panginoon. So this wisdom is rather to obey God. So,
His wisdom. Bakit? Because the Lord knows. And because He holds the future. Alam ng Panginoon kung ano yung nararapat sa'yo. Alam ng Panginoon kung ano yung pinaka-the best sa'yo. Diba? Amen? So, tayo minsan, pinoproclaim natin na, no, hindi ko na kailangan ng God's wisdom. Hindi ko na kailangan ng tulong ng Panginoon kasi alam ko na lahat ng mga desisyon ko is tama. Lahat naman tama. Pero no, kaibigan. No, the Lord knows the perfect plan towards you. The Lord knows the perfect plan for you. Hallelujah. So, magkakaroon ka ng magandang kinabukasan pag pinili mo ang wisdom ng Panginoon. So, lahat naman tayo, no? Lahat naman tayo is iniisip natin kung ano yung plano natin para sa kinabukasan natin, para sa anak natin, para sa pamilya natin, at para sa ating buhay, no? So, we need to choose. Piliin natin ang talino ng Diyos. Amen po ba? So, we need seek godly wisdom. Ano po ba itong godly wisdom? So, pag sinabing wisdom is the application of knowledge. So, kahit sabihin mo pa na matalino ka, kahit sabihin mo pa na may reliyon ka, pero kung hindi mo alam yung katotohanan, you not apply wisdom. Okay? If you depend on your own self, if you rely on your own strength, you not apply God's wisdom. You apply your own wisdom, you apply your own ability, you apply your own strength, but you do not rely God's wisdom. Kaya nga nag-fail tayo eh. Kaya nga nagkakamali tayo. Pero mga kaibigan, hindi ko sinabi na perfect. Because our nature natin nagkakamali tayo, nature natin nagkakasala tayo. Kaya nga, we need to choose God's wisdom. Tutulungan ka ng Panginoon upang magkaroon ng direksyon ng buhay mo. Tutulungan ka ng Panginoon upang sa lahat ng pagkakamali na yon ay maitama na yon. Sapagkat, di ba, sabi nga niya sa 1 Peter chapter 4 verse 8, sapagkat ang pagmamahal ay pumabawi ng maraming kasalanan. That's why, yung sabi sa John 3:16 na, sapagkat ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, for God so loved the world. So, sino ba yung nandyan sa word? Tayo. Tayong mga tao nandyan tayo sa word. So, that's why the word of God says, for God so loved the world, lahat ng taong nabubuhay sa mundo, so that He gave His only begotten Son, binigay niya, hindi niya pinagdamot ang kanyang kaisa-isang anak. So that whosoever believe in Jesus, right now, if you believe in Jesus, that He is the Son of the living God, magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid, sinasabi namin sa inyo, we are not hindi kami narito upang i-introduction yung reliyon o ano man. Walang reliyong nagpako sa cross. Amen? So, only Jesus. Jesus is the way, the truth, and the life. Sapagkat mahal tayo ng Diyos Ama, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak na si Jesus Christ, that whosoever believe in Jesus should not perish. Hindi ka mapapahama, kaibigan. If you choose God's wisdom, magkakaroon ng direksyon yung buhay mo. Alam mo, I want to share a testimony of my life, no? Hindi para pahiyain ang aking sarili, kundi para mag-glorify si Lord. Na meron pa palang pag-asa, no? Meron pa palang pag-asa. So, as a child na isang bata na lumaki sa church, pinalaki po ako ng aking lola sa church, pinalaki po ako sa church, laking church po ako na bata. Pero, suddenly, hindi ko po masasabi na yung pagpapalaki sa akin sa church is guarantee na saved na ako. Although that I rely, ang aking lola ay laging nananalangin sa akin na baguhin ako ng Panginoon. Although na always Sunday nandoon ako sa church, pero hindi pala yun naging guarantee na ligtas na ako, because salvation is individually. It is your choice. It is your decision. Kaya nga sinabi niya na God has a perfect plan for you. So hindi mo magiging plan yun, kundi magiging plan ni Lord upang magtamo ka ng buhay na walang hanggan. And then ito po yung masishare ko sa inyo. And then nung time na lumaki nga ako sa church, and then umalis po ako, pumunta po ako ng Maynila. And then, tinahak ko po yung sarili ko lang na desisyon, sarili kong, kumbaga, self-satisfaction. Kumbaga kung ano lang yung makakapag-satisfy. Kasi,
feel ko kapag sinunod ko yung sarili ko, sinunod ko yung decision ko, yun yung ano sa akin, yun yung nagpapasaya sa akin, yun yung nagbibigay ng satisfaction sa akin by making my own decision, by making my own choice. Pero suddenly po na ako po nung una na hindi ko pa naiintindihan, nung naakala ko porket yung lola ko ay Christian na, nananalangin sa akin, isligtas na din ako, pero hindi po ganon. So ako po, nabuhay po ako sa, nagpariwara po din yung buhay ko, no? I will testify the Lord has done for me, the good things the Lord has done for me. So alam niyo po ba na, nung panahon na hindi ko pa naiintindihan, grabe po ako magalit. I know na merong Diyos. Alam ko na merong Diyos. Alam ko na nagsisimba ako. I know na merong Diyos na nagmamahal sa akin. Pero taliwas yung ginagawa ko. My own decision. Alam niyo po ba nung panahon na yun na hindi ko pa naiintindihan? Nagkaroon po ako ng isang kaibigan na parang nag-away, hindi kami nagkaroon ng pagkakaunawaan. At nagkaroon po yun ng grabing galit sa puso ko na kumbaga pati sa mind ko, pati sa heart ko, kumbaga parang kinurse ko siya, parang I hate her so much, I hate her so much. Kumbaga yung buhay ko nung hindi ko pa pinagkatiwala ng buong buo sa Panginoon, grabe po ako magalit. Although na gumagawa ako ng mabuti sa kapwa ko, pero kapag may ginawa kang mali, once na may ginawa kang mali sa akin, hindi na kita papatawarin. Till death, hindi kita mapapatawad. Yun ako noon. Ganyan ako noon. So yun nga po. And then, kinain ako ng galit ko. Naglalakad ako sa kalsada, yung may nakasign po. Doon po yun sa Maynila. May nakasign po na bawal tumawid dito, nakamamatay. So, hindi ko na alam. Sa sobrang driven ako ng galit ko, doon pa ako tumawid. And then, suddenly, inano ako ng traffic enforcer, sinigawan niya ako, sabi niya, ano ka ba, magpapakamatay ka ba? So, hindi ko na namamalaya na ganun pala yung nagagawa ng galit sa puso. Ganun pala pag akala mo, gumagawa ka ng tama na para lang sa sarili mo. Ganun pala kapag akala mo matalino ka, akala mo alam mo ng lahat, pero yung totoo, mali pala lahat. And then, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi ako nasagasaan ng bus. Buhay pa rin ako at nagtetestify ako ng goodness ni Lord. So actually, lahat ng yon, lahat ng galit sa puso ko, lahat ng hindi ko makontain sa buhay ko, lahat ng depression. Alam niyo po ba, nagkaroon din po ako ng postpartum depression after ng panganganak ko, na ilang beses ko pong gustong tangkain na putulin na o wakasan na yung buhay ko. But nandito po ako sa inyong harapan. I'm still alive by the grace of God, by the goodness of the Lord, na kung saan ay pinarealize sa akin ng Diyos na meron pa pala akong pag-asa. So the Word of God says na gaano man kaitim o kapula ang iyong kasalanan, kayang paputiin ng Diyos ang buhay mo. Kaya niyang i-fix. Jesus can fix your broken-hearted. Si Jesus po ay malapit sa mga pusong broken-hearted. Sino po ba yung mga broken-hearted dito? Huwag po kayong mahiya. God knows your heart. God sees your heart. Jesus sees your heart. The Holy Spirit, kuya, kung broken-hearted ka, don't worry. Malapit si Jesus sa mga broken-hearted. Isa po ako sa naging broken-hearted. Very, very broken-hearted. Why? Kasi nung time na nag-break kami ng boyfriend ko nung kabataan ko, grabe yung iyak, grabe, hindi ka makuhang kumain, grabe yung nararamdaman mong depression, yung parang feel mo kapag may nag-reject na sa'yo na isang tao, parang wala ka ng kwenta, wala ng sense yung buhay mo. But the Lord says, my daughter, I love you. Hindi ako namatay sa cross para sa wala lang. Namatay ako para sa iyo dahil mahal kita, my daughter. Sabi ng Panginoon sa akin. And then that's why I praise the Lord. I testify the good news. I testify the grace of the Lord, the love of Jesus. Because siguro magre-rely lang ako sa own strength ko, magre-rely lang ako sa own wisdom ko, I'm always fail. Mape-fail po ako. But glory to God, narito po ako sa harapan ninyo because I choose godly wisdom. I choose na magkaroon po ng tamang direksyon yung buhay ko, na magkaroon po ng tamang sense, na magkaroon po ng tamang landas yung tinatahak ko sa
mundong ito. And that's why, no, I testify to you, lahat ng rejection, lahat ng emptiness, lahat ng brokenness na yon, pinunan lang yun ng Panginoon. Si Jesus lang yung nakafix ng heart ko. Si Jesus lang, kay Jesus ko lang only natagpuan yung buhay, yung bagong pag-asa, yung bagong pag-asa, yung bagong buhay. That's why I testify to you na kung ikaw, kaibigan, nakarinig ka ng salita ng Panginoon, this is not for you to choose tomorrow, but today, accept Jesus as your Lord and Savior. Accept the power of God, that He can change you, that He can change you. Jesus loves you. Jesus died for you. Mahal po kayo ng Panginoon. Mahal po tayo ng Panginoon. That's why we do not rely on our own strength. We do not rely on our own wisdom. We need the wisdom of God. We need the way of God. We need the way, the truth, and the life. Jesus is all you need. Kaibigan ko, alam mo ba, na hindi mo kailangan na gawing pahirapan pa yung sarili mo. Accept the fact na makasalanan ka and receive the grace of the Lord. Receive the mercy of Jesus. Alam niyo po ba na yung Panginoon is malapit siya sa mga taong makasalanan. That He can let 99 ships for one ship na na-lost. So, alam ko na ikaw yung lost ship. You are the lost ship. Because yung tinatahak mong direksyon is sa'yo lang na direksyon. Sa'yo lang na kaalaman. But the Lord says, anak, mahal kita. Hindi ako namatay sa krus para sa wala lang. Namatay ako para sa'yo. If this world cannot accept you, if this world cannot accept you the way you are, the way you dress, the way you face, if this world, kung itong mundong ito, hindi ka ma-accept, kung itong mundong ito, hindi ka kayang tanggapin, hindi ka kayang mahalin, but the Lord says, I love you. I love you. I love you. Jesus loves you. God loves you. Because the word love is God. Kaya lahat, maraming mga relasyon ngayon na sira. Kaya maraming pamilya ngayon na broken-hearted. Maraming mga kabataan, they commit suicide. They commit pregnancy because hindi nila natagpuan yung totoong pagmamahal. Maraming pamilya ngayon na broken-hearted. Maraming mga relasyon ngayon na broken. It's because hindi nila natagpuan yung totoong sense ng love. Alam mo po ba kung sinong magbibigay yun sa'yo? Kaya nagiging perfect yung love. Kaya magiging perfect lang yan. Dahil kay Jesus. Magiging perfect lang lahat. Magkakaroon lang ng sense yung word na love. It's because of Jesus. That's why we are here right now. Mapalad ka, kaibigan, kung naririnig mo itong tinig na ito, hindi na bukas. Kasi hindi mo alam kung buhay ka pa bukas. Hindi lahat ng nagigising, hindi lahat ng natutulog, gumigising. Diba? Hindi lahat ng natutulog, pag umaga, nagigising pa. So, brethren, kaibigan ko, mahal kong kaibigan, hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo sa mundong ito. Hindi ako parang sasalita sa'yo na tinatakot kita, pero this is the true. Ito yung katotohanan, ito yung totoo. Nabubuhay tayo dito sa mundo na ito na para tayong usok. Nakikita tayo and suddenly wala na. Hindi natin alam na yung nanay natin o tatay, maybe tayo, kukunin na pala tayo ng Panginoon. So, the Word of God says, tanggapin mo siya. Hindi mo tinatanggap yung reliyon, kundi tinatanggap mo si Jesus. At magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Kung hindi mo kaya, hindi namin kayang baguhin yung buhay mo. Only Jesus can transform you. Only Jesus can demonstrate. Only Jesus has a power to change you. Hallelujah. So, glory to God. So, sa hapong ito, may mga kapatiran pa kami na mag-share ng kanilang buhay, kung paano sila binago ng Panginoon, kung paano nila nakilala yung Panginoon. Hallelujah. Glory to God. So,
mayad nga gabi sa tanan, kag sa maabutan ka dyan nga tingog. Nagpasalamat din kami sa Dios, no, bisan maulano ng panahon, but we still know ang kabuli nga gintugro ka natin ka Ginoo. No, kabugtaw kita kaina sa aga, kag nahimo natin, kung may halin ang iban sa obra, pasalamatan natin sa Dios ang kabuli nga ginhatag niya sa atin. Kag hindi lang no, nagapati ako nga ang tao hindi lang mabuhi sa pagkaon nga iya ginakaon, kundi paagi man sa pulong sang Dios. Amo man niyang kinahanglanon sa aton kalag, ang pulong sang Dios. Hallelujah, kay whether we like it or not, mag-aabot ang panahon nga bayaan naton ini nga kalibutan, kuwaon sa Dios ang aton kabuhi, kag ang aton nga lawas mabalik lang diya sa lupa. Ang pamangkot sa kadyang nga hapon, kung kuhaon kita sa Dios, diin kita pakadto. Balaan tabala ang aton destinasyon, kung kuhaon kita sa Ginoo sa kadyang nga adlaw, balaan tabala kung diin kita maagto. Duro nga mga tao ka dyan nagapreparar para sa nga future. Duro mga tao nagapreparar para sa kaaraydan sa nga future. Pero ang pamangkot, wala sing tao nga nakamaan kung buhi pa siya buwas. Wala nagambal ang Biblia nga hasta ang udyang atin nga kabuhi, hasta makaabot kita sa 80, makaabot kita sa 60 or 70. Wala kita kamaan kung atin nga kabuhi. Only the Lord knows kung gaano kalipot ang kabuhi sang tao. Pwede nga pareho sa imo nga amiga o amigo nga nakita mo kahapon buhi pero kadya wala na, maabot ang panahon nga tanan kita bayaan ang ini nga kalibutan. Gusto lang naman nga magbalaan pero wala kita kamaan kung maabutan pa natin ang pagmalaan. Nung may mga bata sa ospital nga bagulang ginbunag pero wala na sing kabuhi. May mga bata nga kumagtukol sa patio, iba-iba ang edad. Kan dyan sa lapida, iba-iba ang edad. So isa lang na kapamaan nga wala kita ti dapat ipabugal sa tubangan sa Dios. Kay bisan ang kabuhi natin, ginhulam lang ni natin sa Dios. Kagang ulihin natin nga hambalon, manawag giyapon kita sa Ginoo. Ang plano sa Dios sa Genesis chapter 3, kanami gid sang plano sa Dios, ugaling namati ang tao sa tingog sang yawa. Namati ang tao sa deception sang yawa. Amo na nga nakasulod ang kamatayon sa aton, nakasulod ang mga sakit balatian sa aton nga lawas, nakasulod ang sumpa sa kabuhi sang tao bangod sa pagpakasala. Isa lang ang dapat nga, isa lang ang plano sa Dios sa ating kabuhi. Manami nga mga plano sa Dios. Palangga ka mo ni Jesus. Nanay, tatay, palangga ka mo ni Jesus. Hallelujah. Ang kanami isang plano sa Dios sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Ugaling ang yawa, hindi gusto nga ang tao makaabot sa plano sa Dios. Hindi gusto sang yawa nga ang plano sa Dios matabo sa imo kabuhi. Amo na nga gina-tempt kita sa yawa nga magpakasala. Kung mamangkot ikaw sa ospital sa mga doktor, kung may sakit ikaw, may balatian ikaw, pagbawalan ikaw, paghimo o pagkaan ka mga sobra nga pwede makahalit sa imo. Amo man na sa aton nga kalag, andit nagabawal gid ang Ginoo sa pagpakasala, andit nagahambal gid ang Bible, ang Biblia nga untatan nato ng pagpakasala kay may delikado dya sa aton nga kalag. May consequence ang tanan nga ginahimo naton. May bunga ang tanan nga ginahimo. Kung nagatanom kita sa mangga, ang bunga na karamangga. So kung nagatanom kita sa sa kasalanan, ang bunga sa kasalanan, amo ang kamatayon ang basa Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through His Son Jesus Christ. Kung kita nakakumit sa sala, no, hindi kita mangbay na perfect kita or lipyo kita, wala kita ti sala. Kaya pagbutig pa lang, isa na nakasala sa tubangan sa Dios. Paghamay ni tayo sa aton na gina-practice ini nga klase ka
sala, gina-normalize sa kalibutan ng pagbutig. Kisa, rapit pa ka dyan, rapit na yung eleksyon. Madamo nga mga nagapadalagan, maduro nga mga promesa ang ginambal sa aton, pero kung nakapungko na sila, wala na sing pakialam sa ilang nga ginambal. Wala na sila pakialam sa ilang mga promesa. Wala na natuman ang ilang promesa. Hindi lang ina sa mga politiko. Amo man nakisa sa imong amigo, sa imong amiga, na naghambal sa imo sa palangga na ikaw, pero hasta lang hambal. Wala na ginhimo, wala na ginpakita sa imo sa buhat. Ang ina nga klase ka pagpalangga, ang ginatugo sa tao may limitasyon nga pagpalangga. Ang pagpalangga nga ma-offer sa tao may kondisyon. Palanggaon ka lang sa tao kung may kinanglan sa imo. Pero kung madugot ng tao sa imo, hindi rin na makadungdong sa ana nga pagpalangga kanimo. Kundi mag-ahari sa iya tagipuso ng kaakig. Pero hindi amoy na ang gugma sa Dios sa imo. Kaysa sa Romans 5:8, He demonstrate His love sa imo. Nanay palangga ikaw ni Jesus. Wala lang ina naghambal si Lord nga palangga na ikaw. But ginpakita na ina dito sa krus ng Kalbaryo. Naginhatag niya iya kabuhi para sa imo. Yan ano ba ang mga nabatian mo sa palibot mo nga naghambal nga wala ka nasing paglaon, wala kasing pulos na klase ka bata. Or wala kasing may gapalangga kanimo. Nanay, tatay, hindi ina matuod. Ang Diyos nga nagtugas ang langit kag kalibutan, nagapalangga sa imo. Nagahulat siya nga buksan mo ang tagipusoon mo. Nagapanuktok siya sa inyo mga tagipusoon sa bunga hapon. Kung batunon nyo lang ang Ginoo sa inyo tagipusoon, isa ina sa pinaka-the best nga mahimo mo sa imo kabuhi. Ang batunon ang Ginoong Jesus sa imo kabuhi. Hamba sa 1 Chronicles 7:14, if my people which are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. Wala sang tao, hindi natin kinanglan sang tao para magbago ang Pilipinas. Hindi natin kinanglan sa manami ng mga maghambal na klase ka mga politiko. Kung gusto ninyo magbago ang antike, kung gusto natin magbago ang antike, kung gusto natin may pagbago sa Pilipinas, kung gusto natin ibuko sa Diyos ang pagkakamaayo sa Pilipinas, kinahanglan natin magpaubos sa iya, talikdan ng sala, pag magbalik sa iya. Amoy nang gusto sa Ginoo, may ara kita sang humble heart humility nga kamaan magpaubos sa iya tubangan. Talikdan ng sala, pamitaon siya, manawag sa iya, kay wala kita sing sarang, wala kita sing maipabugal sa tubangan sa Dios. Ang tanan nga yara sa aton subong, agi lang rian. Bisan ng kabuhi ta, agi lang rian. So kadyang nga hapon, ang pamangkot, kung kuwaon na sa Diyos ang tanan nga ginpahulam niya sa imo kabuhi. Bisan pa ang aton kabuhi kung kuwaon na sa Ginoo. Ang pamangkot, din kita maagto. Diin maagto ang isa katao kung wala sa Diyos, wala si Kristo sa iya kabuhi. Nagamba si Jesus sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Ako ang dalan, ang kabuhi, kag ang kamatuoran. Kung wala kita kamaan sa dalan, wala kita kamaan sa kamatuoran, kung wala kita sa kabuhi, ano ang atong padangatan sa sapihat? Wala sayod nga nag-prepare kita sa future, pero hindi natin kapot ang future. Ganit sa kadyang nga hapon, lang na ang ginabilin ko, igsa ka pamangkot sa kanon. Wala siniban ng ngalan na mabayaw sa sinigadoon, kundi ang ngalan na Jesus, na may sarang sa pagbago sa kabuhi, may sarang sa pag-ayo, anuman ng mga sakit, balatian, kung ikagitaninga na sa Diyos, sa doktor, kung nagtaning na ang doktor na wala na sing tsansa,
may tsansa subok, may pag-asa subok na naging pina-share naman sa inyo. Ang tulong sa Diyos, ano si Jesus, ang paglaom sa ating kabuhi. Hallelujah. Inabalik ko ang tanan niya mataas sa pagdayon sa Diyos sa kadyang hapon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, ngayon na sila ka natin na tanan kay sa Israel. So, sa tanan niya ng kabati kaya is gusto ko ng hambalin na mangkot gali ka ninyo nga kamusta ko mo. Kamusta ang inyong life? There are a lot of people na wala tigil na hambalan kung ano ang problema o kung ano ang sitwasyon sa kabuhi. Pero merong isa na nakakaalam kahit hindi mo sabihin. And alam niyo ba kung sino yon? Si Lord. Si Lord ang nakakaalam ng sitwasyon na meron tayo. Si Lord ang nakakakita ng ating puso. Nakakaalam kung ano ang ating mga nararamdaman. Nakakaalam ng lahat ng ating mga nararanasan sa buhay. Si Lord, kilalang kilala ka niya. Oo, kilala ka ng mama mo, ng papa mo. Pero si Lord, ni kahit buhok mo, alam niya, bilang niya. Kilalang kilala ka ni Lord. Kapatid, kamusta ka? Alam ko na meron kang nararanasan o meron kang dala-dala na hindi mo masabi sa iba. At minsan, gusto mo din sana ng simpleng kamusta o comfort na maranasan sa iba. Pero hindi mo yun matatagpuan o hindi mo alam kung saan mo yun hahanapin. Dahil sabi mo parang wala ka namang malapitan. Pero you know what? I want to say, meron kang malalapitan. Minsan, sinasabi natin sa sarili natin na ang hirap na at gusto ko ng sumuko. Kasi kahit minsan yung malapit na kaibigan natin, hindi natin malapitan. Or may mga tao na nanakit sa atin o gumiba ng pagtitiwala na meron tayo o walang available sa oras na kailangan natin ng tulong. Pero alam mo kapatid, gusto kong sabihin, sabi sa salita ng Diyos, sa Proverbs 3, verse 5 to 6, sabi niya, trust in the Lord with all your hearts and lean not in your own understanding, that in all your ways submit to Him and He will show you the right path. Alam mo kapatid, may mga bagay na hindi natin kayang gawin. At minsan, nadidisappoint tayo, di ba? Tulad ko, ako dati, nagtitiwala lang ako sa sarili ko. Kasi, ako kahit dati yung nanay ko, kailangan ko din ng sana ng tulong niya, pero wala siya. Kailangan ko din sana ng masabihan ng aking mga problema, pero wala siya. O kahit kaibigan ko sana, pero wala. At dumating sa point na sabi ko, hirap naman ito. Asan ako lalapit? Asan ako kakapit? Kapatid, may mga bagay na hindi natin kaya. Pero you know what? Gusto kong sabihin sa'yo na all things are possible kay Lord. Lahat posible sa Panginoon, walang imposible sa Kanya. Ganon ka makapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Kapatid, kung ano man ang inyong sitwasyon na sabi mo or sinasabi mo sa sarili mo na wala ng pag-asa, hindi totoo yan. Kasi habang may buhay, habang may hininga, may pag-asa pa. Kasi meron tayong Panginoon na nandyan palagi, nag-aantay lang sa'yo. Na andyan, gusto kang
sabihan na mahal ka niya. Mga kapatid, gusto kong sabihin sa iyo na ako dati nagtitiwala lang sa sarili ko. Hanggang dumating sa point na may mga bagay na hindi ko kayang gawin. Nung narinig ko yung salita ng Diyos sa Proverbs 3 verse 5 to 6 na yun, na hindi dapat tayo mag-live sa sariling kaunawan natin. Na hindi dapat tayo magtiwala lang sa ating sarili. Nandyan si Lord na pwede tayong lumapit sa Kanya. Na sabi niya, in all your ways, submit to Him and He will show you the right path. Na pag once pala kung ano man ginagawa natin, ano man yung sitwasyon natin, ano man dinaraanan natin, pag once na sinabit natin kay Lord, i-acknowledge natin kay Lord na, Lord, ito yung problema ko. Lord, ito yung sitwasyon ko, hindi ko kaya. Lord, ito yung buhay ko. At once na nilat mo si Lord, in-acknowledge mo si Lord, sa gitna ng problema mo, pag once na in-acknowledge mo si Lord sa buhay mo, at magtitiwala ka sa Kanya, kapatid, sabi sa Kanyang salita, He will show you the right path. Tutulungan ka niya. Ika-guide ka niya sa dapat mong gawin. Kasi, sabi nga sa Jeremiah 29:11, sabi doon, alam ng Panginoon yung plano na ikaka-prosper natin. Alam ng Panginoon yung mga plano na ikakapahamak natin. Alam ng Lord yung mga plano na magbibigay sa atin ng pag-asa at buhay. Alam ni Lord lahat. Kaya kapatid, i-acknowledge mo si Lord sa buhay mo. Hindi ka nag-iisa, dyan siya. Kasi sabi sa sa Psalms 27 verse 10, sabi doon, iwan ka man ng iyong mga magulang, pero hindi ako na iyong Panginoong Yahweh. Yung nanay mo, yung tatay mo, yung mga kaibigan mo, temporary lang sila sa buhay natin. Darating yung araw na mawawala din sila sa atin, or darating din yung araw na hindi sila available kung saan kailangan natin sila. Pero si Lord, sabi niya, andyan siya lagi. He will never leave us nor forsake us. Yes, amen. Kaya kapatid, i-acknowledge mo si Lord. Tanggapin mo si Jesus as the Lord and Savior. I-let mo na maghari ang Panginoon sa buhay mo. Kasi ang hirap, di ba, mag-isa? At masarap pag once na may kasama. Kaya let it be that you have Jesus in your life. Kasi sa totoo lang, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Alam natin na may katapusan ang buhay natin dito sa mundo. Alam natin na mamamatay tayo. At meron akong 4 na P na gustong i-share sa inyo. Alam ko yung iba dito may 4 P's din eh. Ako, gusto kong ipaalam sa inyo, mga kapatid na si Lord, meron ding 4 P's or 4 na P na gusto siyang malaman mo. Ang unang P is ang Panginoon ay may plano sa buhay mo. Nais niya na lumigaya ka, magkaroon ng malusog na pangangatawan, maging masaya, at magkaroon ng buhay na walang hanggan at makasama siya in the future. Yun ang nais ni Lord. Ang pangalawang P, ang tao ay may problema.
merong problema. Yun yung pangalawang P. Sabi sa Romans 6:23, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kapatid, sabi sa Romans 3:23, lahat ng tao ay may kasalanan. Walang taong walang kasalanan. Lahat tayo nagkakasala. At alam natin na kapag nagkasala tayo ay may parusa. Kahit nga di ba sa bahay, pag once nagkakamali tayo, o hindi natin sunod yung magulang natin, nagkasala tayo, di ba? Pinapalo tayo. So sabi dun sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So lahat sa... Pero, ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Hindi nais ng Diyos na lahat tayo mapunta sa impyerno. Kaya, ang pangatlong P, ang Panginoon ay may paraan. Kasi ayaw niya mapunta tayo sa impyerno. Ayaw niya na mag-suffer tayo sa impyerno. At ang paraan ng Lord, ang paraan na yun is Jesus. Pinadala niya si Jesus. Kasi sabi sa may John 3:16, that for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. Mahal tayo ng Panginoon. And if you believe, yun yung pang-apat na P or last na pinag-nais ng Panginoon na malaman mo. Na may pagdidesisyonan ka. Na kailangan mong pagdesisyonan. Magdesisyon ka na i-accept si Jesus as a Lord and Savior. Magdesisyon ka na isuko yung sarili mo sa Panginoon. Magdesisyon ka na magkaroon ng relationship, personal relationship kay Lord. Kasi sabi sa may John 14:6, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father but through me. Si Jesus lang, hindi lang siya basta-basta way, kundi siya lang yung only way para makapunta tayo sa tinatawag na langit ay makapiling natin ang ating Panginoon. Kasi kung maliligtas tayo or magkakaroon or makakapunta tayo sa langit through our works or good works or pagiging mabait, ano pa yung reason, di ba? Why is it na si Jesus nagpapako sa krus? At yun, clear, nasabi dun sa John 14:6 na si Jesus lang yung only way. Siya lang yung paraan para makakapunta tayo sa tinatawag na langit. So magdesisyon ka na, kapatid. Accept Jesus as your Lord and Savior habang hindi pa huli ang lahat. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Ang Panginoon lang na nakakaalam nun. Kasi merong mga tao, di ba? Hindi na nakakalisip. Kaya habang humihinga ka pa, may pag-asa pa, accept Jesus as the Lord and Savior. Ngayon, ang Panginoon ay kumakatok sa iyong mga puso. Welcome Him sa inyong puso at sa inyong buhay. At let Him na maghari sa inyong mga buhay. Kaya sa oras na ito, kapatid, let it be na may relationship tayo kay Lord. Praise God, no, sa liwat, no, salamat sa Dios nga gitagaan kita sang opportunity nga makawali, makabantala sa pulong sa Dios sa sini nga lugar sa business park sa San Jose Love, no,
palangga ni Jesus ang San Jose. Hallelujah. So amo ka muna kapalangga ni Jesus. Ginalambot ka mo sang Dios sa iya nga mga mensahe. Kay ang mensahe sang Dios nagahatag kang kaluwasan. Ang pamangkot sa sini nga kagabihon nga kung mag-abot ang panahon nga ang Dios mag-aabot diri sa kalibutan. Piparado ka na bala? Piparado na bala ang imong kabuhi? Sigurado ka na gid bala nga makakadto ikaw sa langit? Kaga sa sini nga gabi maghahatag lang ko sa mga likot na mga verse na maghahatag sa aton sang assurance na kinanglan mo ginutod sang kaluwasan. Kay maskin ano naton kabisi, damo kita trabaho adlaw-adlaw, importante man na. Kaya ang Dios nagatag kang time, kang adlaw nga kita magtrabaho. Una nag-create ang Dios, gin-create sang Ginoo ang kalibutan sa anong kadlaw para ng tanan, mga pananom, mga dagat, mga bituon, mga bulan, kahawaan, tanan tugas ang Ginoo. Sa anong kaadlaw nagtrabaho ang Dios? Anong rason nga sa anong kaadlaw nagtrabaho ang Dios? Agod nga sa ikapito kaadlaw magpahuway siya upod sa aton, agod nga makapahuway man kita. Ngamo nang siling sang Ginoo nga kundiin siya didto man kita. Subot ang balon nga kundiin ang presensya sang aton Ginoo, didto kita makatagpo sa ginatawag naton nga peace. Kasiguraduhan. So sa sini nga gabi nagapanawagan ang Dios sa imo kabuhi nga kinahanglan mo gid kaluwasan. So nga ma-realize naton nga kinahanglan naton sa kaluwasan because nga maskin pa ang aton abilidad, ang aton nga manggad, ang aton nga mga property hindi sarang makaluwas ka naton mga utot. Maskin ano pa ang aton tinapusan, ano pa ang aton education, ano pa ang aton profesyon, hindi na makahatag assurance na makasulod kita sa langit. Why? Nga hindi makahatag kang assurance sa kaluwasan, ang manggat, ang bulawan, ang silver, ang property, hindi sarang makabakal sa kaluwasan. It is because una, nga ang pulong sa Ginoo nagahambal gid, nga tanan kita makasasala. Ang siling sa Romans chapter 3:23, for all have sinned and come short the glory of God. Subot ang balon nga tanan kita nakasala sa tubangan kang Ginoo. So because the wages of sin is death. So ang kabayaran sa kasalanan kamatayon. That's why tingala ka nga ang tao bilalang katuig ang lifespan diri sa kalibutan. Wala nagalawig. Because for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So tungod nga nakasala kita, that's why naging offer sa amay ang iyabugtong anak namo si Jesus Christ diri sa kalibutan, ginpadala niya agod nga tubuson kita. Kay hindi ta kaya luwason o galingon ta mga inigugma. Hindi ta kaya nga makaroon sa kaluwasan paagi lang sa aton abilidad, paagi sa aton mangga, paagi sa aton maayo nga binuhatan. Kundi nga ang kaluwasan mga inigugma, mabaton lang naton ini kung kita magtuo kay Jesus Christ. Amo lang gid na. Hindi ang mangga, not your good works, but by your faith in Jesus Christ. So because it takes only one lie to make a liar. Basin isa lang kalay, isa lang kabutig, gamay lang ang pagbutig. Mangin liar kita, makasala kita sa tubangan sa Dios. So because of any sin, torment, nga hindi ta kaya luwason ko galingon ta tungod sa kasalanan naton, amo na ang nagkaroon sang ginatawag naton kabudlayan. Nang siling sang Isaiah chapter 48 verse 22,
there is no peace, says the Lord, for the wicked. So wala gid sang pagidait hambal sang Dios sa mga tao nga makasasala. That's why nga ginpadala si Jesus Christ agot nga kita nga wala sing peace of mind, magkaroon kita sang peace of mind, because He is the Prince of Peace. Amo siya si Jesus Christ. So ang sala, amo siya ang nag-separate kanaton sa Dios. Amo siya ang nagpalayo sa aton sa Ginoo. Amo nang siling sang Isaiah 59 verse 2, but your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you, so that He will not hear. Subot ang balon ang aton sala, amo siya ang nagpalayo sa aton sa Ginoo. So that is the reality. Nga ang aton sin, amo siya ang nagpalayo sa aton sa Dios. That's why every time nga mag-pray kita, wala kita ginapamatian sa Ginoo, because ka ang nagahatlang sa aton prayer because of our sin. That's why nga nagkari si Christ, kaginawali si Kristo, agot batunon mo siya sa imo kabuhi, agot nga magkaroon ka sa access sa aton Amay sa langit, magkaroon ka sa access nga once natuuhan mo si Jesus Christ sa imo kabuhi bilang personal mo nga manluluwas, magkaroon ka sa access na kung once nga manawag ka sa Amay, mga muyo ikaw, ang Diyos magapamati sa imo tungod may relasyon ka na sa aton nga Amay through kay Jesus Christ. Mga utod, hindi ka makakadto sa Amay kung hindi paagi kay Jesus. Meaning, hindi ka makakunik sa Amay without Christ. Kay siya lang din ang aton mediator sa aton nga life. Wala na sing iban nga mediator, only the Lord Jesus Christ. So ang silingda, why nga hindi ta maluwas ang aton kaugalingon tungod we will surely perish. Yang siling sang Luke chapter 13 verse 3, I tell you, hambal ni Jesus Christ, but unless you repent, you too will all perish. That's why ginawali ang may balita kay nga ang mga nigugma, kung hindi kita mag-repent, kung hindi kita maginulsol sa aton mga sala, kung hindi ta pagbayaan ang aton nga mga wicked ways, hindi tayo ni paginulsulan, kung hindi kita magpalapit sa Dios, kung hindi kita mag-alagad sa Ginoo mga nigugma, I tell you the truth, we will perish. Tanan kita nga hindi magbaton kay Christ, kung hindi naton pag-i-accept ang grasya sa Dios nga gina-offer sa aton nga libre, nga hindi mo na kinahanglan pagbaydan kundi tuuhan mo lang, kung wala mo pagit inigin grant, kung wala mo pagit inigin baton sa imong kabuhi, ikaw kag ako, kung hindi naton pagbatunon, kita ang pinaka makaluluoy sa bilog ng kalibutan. That's why you need. So ano ang rason, mga nigog mga hindi takaya luwason ang kugalingon ta tungod nga ang aton sala, amo siya ang nagulipon sa aton. Sa amo ng pagbag-o sa kabuhi. Kay ang Diyos, amo siya ang gabag-o, hindi kita. Pero ang aton himuon nga may ara kita nga kaoperasyon sa kabubuton sa Diyos sa aton nga kabuhi. So millions of people are in need of light and life. Ang tao wounded, ang tao troubled, kawori ang tao nagakawala. So tanan kita nagakinanglan sang manluluwas. Wala na sing iban nga tutuod nga makaayo sa aton apart from the true healer. There is no light apart from the light giver. There is no Savior apart from the Savior of our soul. So what is the provision of salvation? Ano ang provision sa kaluwasan? The provision of salvation is the Lord Jesus Christ. Because of God's immeasurable love for the perishing humanity, He gave us the provision of salvation. Jesus paid full the price of our sins. He did die for this lost world. He is
not only offering salvation for us, but new and everlasting relationship with Him. So God gave His Son, the only Son, for the forgiveness of our sin. Nga dira nato nakita sa John 3:16, the heart of the Bible. Nang siling sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So, ang nagatuo kay Christ, magkaroon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Nga kung nagabaton ikaw sang regalo, sang imo apyan, sang imo bana, sang imo asawa, sang imo mga kabataan, nagabaton ka sang ilang nga regalo, kag nagakalipay ikaw sang mga regalo nga nagakawala lang, apang mga nigugma nga ang regalo nga gina-offer sang Dios sa imo, hindi nagakawala, kundi nagapadayon. That is the everlasting life. Kabuhi nga wala sing katapusan. Ang pagkaon utod, kung kanon mo, nagakapanos lang, ipamuson, ihigko, and then mabalik sa lupa. But the Word of God is alive. The Word of God is life. The Word of God give us strength. Every time nga ara ka sa kabuhi, nga disappoint ka, damo sa mga problema gaabot sa imo kabuhi, damo sa mga circumstance nga nagaabot sa imo kabuhi, but if you have Jesus Christ in your life, hallelujah, may ara ikaw hope. You have the strength. Nang siling sang Philippians 4:13, for I can do all things through Christ who gives me strength. So you have Christ. If you have Christ, hallelujah, in your life, you can do all things, because the strength of the Lord is upon your life if you have Christ. That's why there's so many young people, men and women, nga kung imo mabalitaan, nga ang iba nagasuicide, ang iban mga estudyante, dunami man ang iya mood sang likad, sang imo pagkita, patingala ka na lang, mabalitaan mo nga nagsuicide siya because of problem, because of Satan. Because Satan come in this world to kill, to steal, and destroy. But ang siling sang Ginoo, Jesus said that I am the life. Siya po, siya ang life giver. Sa amo kita na kapalangga sang Dios. So Jesus died for sinners. Ang siling sang Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love for us in this, while we will still sinners, Christ died for us. So sang makasasala pa kita, nga wala pa kita relasyon niya sa atong Ginoo, ara na ya si Jesus Christ. Nagpakita na ya sa iya nga pagpalangga sa aton nga kabuhi. Hallelujah. Lantawa pala, wala ka pa relasyon sa Dios sa una, ara ka pa sa kasalanan. Praise God. Hallelujah. So ara ka pa sa kasalanan, ara ka pa sa kahiguan, but nagpakita na ang Lord sa iya nga pagpalangga sa aton. So Jesus is our salvation. Ang siling sa Acts 4:12, wala na sa ibang nga ngalan nga sara nga makaluwas sa tao, only Jesus Christ. And Jesus is the only way. Ang siling sa John 14:6, that I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except by me. Not your religion, not your belief, but in the name of Jesus. Hindi utod relihiyon makaluwas sa aton. Na ay ang makaluwas lang gid sa aton mga hinigugma. Not your religion, not your belief, not your money, not your property, not your gold, but only the name of Jesus. Only Jesus Christ can save us. So Jesus gave us eternal life, and Jesus is the faithful to forgive us and purify us. Kaya hindi mo kaya tinluan imo kabuhi, hindi mo kaya nga maging tinlo ang imo kabuhi kung hindi paagi kay Jesus. So si Jesus lang, kag siya lang gid ang may
gahom, mga hinigugma sa pag-rescue kanaton from the hands of Satan, from the hands of the enemy. Sa amo kana kapalangga sang aton Ginoo. So sa sining nga tinion nga ang Dios nagapanawagan sa imo, damo ka mga question sa imo nga life kung paano mo makilala ang Dios sang mas deeper pagid. Kung ikaw ginbaton mo na si Jesus Christ, tugay na kag subong nga daw naga laylo-laylo ka pa sa Dios. This is the time nga ang Dios maga-restore sa imo nga life. Kay hindi gusto ang Ginoo nga malaglag ang aton kabuhi. Ang gusto sang Dios, mga hinigugma, nga kundiin siya dito kita. So gusto sang Dios maayo sa aton kabuhi. Kaya hindi gusto ang Ginoo ma-destroy ang aton nga life. Nagsiling sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, not for disaster, not to harm you, but to give you hope in the future." So si Jesus Christ, siya lang gid ang nakabalo sang aton nga buwas damlag. Kag ina nga buwas damlag, mga hinigugma, maayo. Kag nagapadayon kag amo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Mga hinigugma, isa na lang ka-reminder sa sining nga gabi. Total malapit na lang ang eleksyon. Wala kami nag-promote sa mga politics. Nagahambal kita nga ang politics amo ang answer sa aton buwas damlag. Amo ang answer para nga magmayuhan ang aton nga banwa, ang aton nga pungsod. But ang answer, mga hinigugma, na ang pinaka-answer kung ina nga politics may relasyon kay Jesus. Kay pwede man nga kung politika magamit sa pulong ka Ginoo, pero gamiton ang pulong sang Dios sa way kapuslanan. That's why ang siling sang Ginoo, do not use the name of the Lord in vain. Hindi pagimita ang ngalan sang Ginoo sa way kapuslanan. So even politics use the word of God also, but sa personal nga interest. That's why be wise. Pilian nyo kung sino ang leader nga dapat sa aton nga province kag sa aton nga pungsod, nga magatindog nga leader nga may ara gid kahadlok sa Dios. Kay kung ang leader may fear of the Lord, kung ang leader sa sini nga pungsod may kahadlok sa Ginoo, nahadlok siya magkurap, mahadlok sa maghimo sa kalainan. That's why nga ang siling sang Hosea 4:6, "Many my people are destroyed because lack of knowledge." So meaning many leaders are destroyed because lack of knowledge. Paano nga wala sing knowledge? Because lack of relationship. Wala sing relasyon sa Dios. That's why this coming election, be wise. Pilia ang eksakto nga leader. Leader nga may Diyos nun nga pag-ugali. Leader nga si Jesus Christ amo ang Lord sa iya nga kabuhi. Kay kung hindi si Jesus ang Lord sa iya kabuhi, delikado mga utod. Sa isa mo lang kapagpili, kung siya ang maging leader sa aton nga pungsod, 3 years ban nga nagaigot ang Pilipinas. Sa sala mo lang nga choice, sa sala mo lang nga pagputo, kung ang imbuto mo sala nga wala man gali relasyon sa Ginoo, delikado na. That's why isa mga hinigugma sang warning kag paalala sang Ginoo sa aton, before you vote this coming May 12, pray to God, ask the Lord for wisdom, ask the Lord for guidance kung sino ang leader nga dapat pilion. Kay maskin pa ano kanami kang ilang nga mga plataporma, ano kanami sang ilang balon, kung wala man sing aksyon kag mangurakot man lang manginigugma, wala na nga ang nagahimo sina sa mga amo sina nga mga bagay because wala sila relasyon kay Jesus. That's why mga hinigugma, isa lang ang answer para manginami ang aton kabuhi. Kung wala man na sila relasyon sa Dios, importante ikaw yung may relasyon sa Ginoo. Kaya kung may relasyon ka sa Dios, wala nagasandig ang imo pagsalig sa tao kundi sa Dios. Kaya siya man ang magpakamaayo sa imo. Ang gabi matinalagon kagiman bala, daog kagiman bala, kag sa sini nga tikon ang assurance lang gid nga para maging matinalagon ka.
batuna si Jesus sa imo nga kabuhi. Kag sa sini nga gabi, nagapanawagan ang Dios sa imo. If you have Christ, you are saved. So batuna si Jesus sa imo kabuhi. Kag sa sini nga tinion, ara kamanda nga nagapungko, nagatindog, nagaobra. Pag kung nabatian mo ini nga mga mensahe, ini nga tinion, amo na ni ang tinion nga ikaw luwas kung batunon mo si Jesus sa imo nga kabuhi. Susunda ini nga pangamuyo, kabigay ini nga pangamuyo nga imo. Nga ang Diyos gid mag-accept sa imo. Kay handa ang Diyos mag-welcome kanimo. Hindi paglantawa nga tama kadako ang imo sala kanay himo. Hindi paglantawa. Kaya nga amas din anuman kadako sa imo sala, ang Diyos tadako. Ang Diyos tamas dako pa sa imo nga sala. Meaning sarang kanya nga kabiran, sarang kanya nga patawar, kag sarang kanya nga tinduan, hugasan paagi sa iya hamili nga dugo. So amo ni ang panawagan sa Diyos sa imo. Dakon ang sala naton do titanic kadako, pero ang kapatawaran sa Diyos do dagat kalapat. Utod, ang isda hindi mabuhi kung wala sing dagat, wala sing tubig. Pero kung ang isda ara sa tubig, mabuhi siya. So amo man sa aton kabuhi, Chat, 1/4 lang ah. ang tubig nagarepresent sa Diyos, kag ang isda kitay na. So kung wala sing tubig, patay kita. Pero kung may tubig, buhi kita. So same sa aton, nga maskin buhi ikaw physically, kung wala ka pa relasyon kay Jesus, mga utod, patay kita sa spiritual. That's why nga kung may relasyon ka kay Christ, buhi ikaw, because He is the living water. So sa sini nga tinion, kung ikaw ina ginatando ka ni Lord sa sini nga mga mensahe, batuna si Jesus sa imong kabuhi. Kag sunda ini nga pangamuyo, kabiga diya nga prayer nga imo, igay ko ikaw na i-accept mo si Christ sa imong kabuhi. Ginoong Hesus, yari ako nagapaubos sang akon kabuhi sa imo tubangan, nagapalapit gid ako kag nagahinulsol sang akon mga sala, kag akon gid ginahinulsulan ang akon mga kasalanan, sa akon pulong, sa akon pangunahuna, sa akon nga mga aksyon, sa akon nga tagipusoon, maskin pa sa hayag kag sa tago nakasala ako sa imo Ginoo, kag wala gid sing sarang matago sa imo. Patawara ako, O Dios, sa tanan kong nga kasalanan, sa buhat, sa pulong, sa pangunahuna. Kag ginas taligdan ko na ini. Kag sa sini nga tinion Ginoo, ginapatawad ko ang mga tawo nga nakasala sa akon, kag malaya na ikaw sa sini nga sa akon nga kabuhi, kag gina-welcome ko ikaw sa akon tagipusoon bilang akon personal nga manluluwas sa akon kabuhi, akon nga Ginoo, akon nga master, akon nga agalon. Kag isulat ang akon ngalan sa libro sang kabuhi. Kag Ginoo, salamat sa kabuhi nga wala sing katapusan, nga ginhatag mo sa akon regalo nga wala sing bayad, pero ginabaton ko gid ini kag ginatuuhan sa sining nga takna. Salamat, O Diyos, in the name of Jesus Christ. Amen, 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 amen. Hallelujah. So sa sining nga tinion, hallelujah, before kami mag-end, kami magapangamuyo sa sining nga lugar, sa business park sa San Jose, na si Lord Gid ang mag-bless sa inyo kabuhi. Hallelujah. Lord, salamat, Father in heaven, in the name of your Son Jesus Christ. Thank you so much for your goodness, for your mercy in our life, kag sa mga katawhan Ginoo sa sining nga lugar.
Lord, sa mga nagapakadto kag nagapabalik, ikaw Lord ang mag-bless sa ila. Ikaw ang mag-protect sa ila. Anuman nga mga sudden death or sudden accident or sudden death right now in their life, I cancel by the blood of Jesus. They are protected right now in Jesus' name. Anuman ang ila ginabatyag subong Ginoo sa ilang alawas, may mga maintenance sila, ayuha sila o Dios. Magabalik sa normal, sa original ang ilang Ginoo na conditions ang ilang physical. I hereby declare and decree good health in Jesus' name. Tanan nga klase ka mga balatian sa ilang alawas, I disconnect right now. I cancel by the blood of Jesus. They are healed. And every organs in their body right now nga magabalik sa original. Anuman nga mga depekto, anuman nga balatian, I cancel in their body in Jesus' name. They are healed right now. O God, sa tagsa ka mga business sa sininga tinion, they are, O God, blessed sa ilang mga business. Ginadeklarar ko, O God, ang pagpakamaayo sa sininga mga business. O God, wala sing pagkaputo, kundi Lord, supra-supra nga pagpakamaayo mag-flow sa tagsa-tagsa, Ginoo, ka mga negosyante and also sa mga nagapamakal, Ginoo, na sila i-bless mo gid in the name of Jesus. At sa tanan, Ginoo, nga mga kapulisan, sa tanan, Ginoo, nga ara sa authority, O God, ikaw gid mag-guide sa ila, maghahatag wisdom, protection against, Ginoo, sa plano sa kaaway sa ila kabuhi. They are protected by the blood of Jesus. They are blessed, O God. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Ng mga katawan sa sininga place, O God, nga nakabati sa imong mga pulo.